Protestante, binabanan nila yung teaching ng transubstantiation. Ang sabi nila, hindi naniniwala ng mga Protestant na yung prank doon sa bread, sabi ng mga Katoliko, magta-transform daw yun into flesh talaga ni Cristo. Yun yung transubstantiation. Pero tayo, naniniwala tayo consubstantiation. Pag sinabi ko is symbolic only. Symbolical na transform. Hindi talaga literally. Pero later on, magiging drugs. mapapansin natin Ikaw na mismo. may mga talata doon sa tracks. Dole, pakihanap po yung talata. Sabi ni Cristo, sabi ni Adan, si Eva ay aking laman, buto ng aking buto, laman ng aking laman. Ibig sabihin, si Eva ay part talaga ni Adan. Ganon din naman sa iglesia. Si Cristo ay sabi ni Cristo, ye are my flesh and bones. Sa Ephesians chapter 5. Israelite, paki-flash mo yung transubstantiation. Maraming talata doon, sabi ng Panginoon, kayo'y maging katulad ni Cristo. Yung mga verses, hindi yan, yung mga verses na. Yung Genesis 1:26, may nasabing Genesis 1:26 dito. Yung Genesis 1:26, na paliwanag ng mga Trinitarian, pwede maitama yung paliwanag yan. Isang halimbawa yan, may mga paliwanag ang ibang denomination na pwedeng i-divert into right interpretation, right explanation. Katulad na yung Genesis 1:26. At isa yung transubstantiation na i-adapt natin ano ba yung tunay na transubstantiation? Sabi ni Cristo, maliban na inyong kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo ay wala kayong buhay. So tanong ni Sister dito, hindi magiging vampira tayo yan. Si Brother Branham, tinanong din na ganyan, hindi magiging vampira. Sabi ni Brother Branham, hindi ganon. Ang paliwanag natin, tandaan natin, nung tayo ay naging born again, nung tayo ay naging katulad ni Cristo, ikaw ay magiging Cristo din. Katulad kanina ang topic, intervention. Ang intervention, siyempre ang Diyos gumagawa ng intervention. Tayo naman, pansinin nyo, yung si Cristo di ba high priest? Si Cristo ay high priest. Siya yung dakilang saserdote. Siya yung namamagitan sa tao at sa Diyos. Pero, yung tao, habang tayong mga tinanggap si Cristo, maiitama yung term na vicar of Christ. Mali ba yung vicar of Christ na pag-ginagamit natin? Hindi. Naintindihan yung vicar of Christ, no? Ibig sabihin ng kapalit ni Cristo. Kahalili ni Cristo. Line of thinking natin, pag vicar of Christ, sa Katoliko yan, masama yan. Hindi. Pero, pag sinabing kahalili, pag sinabing kahalili ni Cristo, di ba representative ka? You are representing Jesus Christ. So, hindi masama. Hindi masama. Yung po, masama ba yun? Hindi. Pag sinabi mo po, Father, Claim lang naman yan eh. Claiming lang eh. naging masama ang connotation ng word. Kasi nga, ang gumamit, masama. Yun lang. Pero hindi masama ang mga word na yan kung gagamitin mo sa tama. Yung ginagawa nila yung masama. Yun nga, masama ang connotation nung gumamit nito kasi masama nga yung ginawa nila. So, paano magiging transubstantiation ang from practicing nung original practice literally, tapos biglang magiging ikaw na yung wine and bread. Okay, makinig kayo.
Mag-focus kayo. Magiging transubstantiation yan, ikaw na si Kristo, may talata niyan eh. Maging katulad ka ni Kristo, yung image and likeness ni Kristo. Romans Back is bad. Let the mind of God. First John 3:2. First John 3:2 lagay nyo din. Pero may nakalagay sa Romans 8. Maging katulad ng kanyang anak. Ano ba yun? 8:29. Paki-plus mo yung verse nila. Formed to the image. Formed to the image of His Son. Pagiging katulad ka ni Kristo. Romans 8:29. Focus tayo mga kapatid. Buksan natin yung verse. 29. Nakalagay din, no? For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Yung image of His Son, yung bride yun eh. So ngayon, ikaw yung tinapay na pinagpuputol-putol. Kala niyo ba si Kristo lang yun? Tayo rin yun. Paano? Kapag kailangan mo ma-share mo na yung from 2006, 7 hanggang 2012 para ma-share mo din yung transubstantiation. Si Kristo, pakibuksan mo dyan, Ephesians chapter 5. Ephesians 5. Yung si Kristo, mayroon siyang flesh. At yung flesh ni Kristo, nung sinabi ni Kristo, maliban na kainin niyo ang aking laman, hindi lang sarili ni Kristo yun. John 6. Ito muna, yung Ephesians. This is the great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Paano nangyari yan? Pag tataas mo doon sa taas, taas mo. Taas mo. Ito. Bakit binanggit ni Pablo to? Sa 31, for this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife. And they two shall be one flesh. Sila ay naging isa, mga kapatid. Nung sila ay naging isa, nung sinabi ni Kristo sa John chapter 6, maliban na inyong kanin ng aking laman at inumin ng aking dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Yung laman at dugo ni Kristo, yun ay bride ni Kristo. Nakatago doon sa passage na yun, yung bride. Kaya binanggit dito ni Pablo, this is a great mystery of marriage, na itinatayp ni Adan sa ni Eva. Sinabi niya dito, I speak concerning Christ and the church. So yung tinapay na pinagpipira-pirasyon natin, nag-transubstantiate into literal. Ikaw na yun, mga kapatid. Ikaw na yung, may talata pa niyan, tayo yung salitang binabasa ng sanlibutan. Ano? You are the living epistle. Ikaw yung, pero dati si Kristo lang yun eh. Pero ngayon, yung mga believer, na tunay na believer. Paano naging tunay na believer? Because brilliant siya eh. Hindi siya bias sa ibang paniniwala. Hindi siya judgmental sa ibang paniniwala. Willing siya magsaliksik dun sa ibang tao, ibang future. So magta-transubstate yan. Ikaw yung magiging Christ. Sapa na ngayon. Part ka nun, ikaw yung pinipira-pirasyon. So kapag tayo ay dumadalaw, nag-visitation, nag-i-intervene, hindi ka lang nagbibigay nagmimigay doon sa mga taong dinadalaw mo. Napapalakas mo pa sila. Alam mo paano mo sila napapalakas? Dumalaw ka sa kapatid mo, i-record mo yung kapatid mo, tanungin mo yung assignments nila, mag-share ka, parang ikaw na yun eh.
Yung pagdalaw mo, nakakapagbigay ng kalakasan sa kanila. Pag nakita ka pa lang nila, ay, si Brad, gusto mo rin yung ginagawa nila. Yung ginagawa ng dumadalaw sa iyo. Gagayahin mo sila. Kasi alam mo, yung gano'n yung gagawin ni Cristo. So yun lang, konting ano lang po sa transubstantiation. Mayroong tracks na yan.